Shalom. Shalom. Ang babasahin natin, the gospel na babasahin natin ngayon ay binabasa sa lahat ng mga Catholic churches around the world. So, araw-araw po ito. So, ang gospel, the gospel of the Lord is taken from the gospel according to Saint Matthew chapter 13 verses 36 to 43. Glory to you, Lord. Then, dismissing the crowds, he went into the house. His disciples approached him and said, "Explain to us the parable of the weeds in the field." He said in reply, "He who sows good seed is the Son of Man. The field is the world. The good seed, the children of the kingdom. The weeds are the children of the evil one. And the enemy who sows them is the devil. The harvest is the end of the age, and the harvesters are angels. Just as weeds are collected and burned up with fire, so will it be at the end of the age. The Son of Man will send his angels, and they will collect out of his kingdom all who cause others to sin and all evildoers. They will throw them into the fiery furnace, where there will be wailing and grinding of teeth. Then the righteous will shine like the sun in the kingdom of their Father. Whoever has ears ought to hear." The gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. So, kung babalikan natin ang Matthew chapter 13, actually, napakarami po siya mga parables. Puro siya parable about the seeds, the seeds, the sower, and then the soil. So, puro po siyang mga parable, mga kapatid. Ang naiba lang is yung sa last part, verse 54 hanggang 58. So, dito kasi nagkwento ang Panginoon about doon sa verse 24 to 30, nag-explain ang Panginoon or nagpahayag ang Panginoon ng about sa parable of the sower. So, alam naman natin na kung ang nakikinig nito ay farmers, so madali niyang mag-grasp or maintindihan. Pero maintindihan natin yung mga lagad kasi most of them are mga fishermen. Si St. Peter, si Andrew, si James, si John, parang almost sila is they are fishermen. Maliban kay St. Matthew, a tax collector. So, kaya nagtanong sila kung ano ang kahulugan ng parable. So, in-explain ng Panginoon. Pero ang pinagbulan nito yung doon sa verse 24 hanggang 30. So, kaya dito pinaliwanag ng Panginoon, nagtanong kanya mga lagad kasi sabi ko nga sa inyo, they are not farmers. So, hindi nakapagtataka na magtanong sila sa Panginoon. So, ang Panginoon nag-explain, sabi niya, his disciples approached him and said, "Explain to us the parable of the weeds in the field." He said in reply, "He who sows good seed is the Son of Man," ang Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, pag sinabing Son of Man, makikita natin dito na binibigyan ng emphasis dito sa New Testament. Pag sinabing Son of Man, makikita natin dito na always nakakapitalize ito. It does not mean that because he is the Son of Man, because he is the son of Mary and the son of Joseph. Hindi lamang yun. Kung babalikan natin, kung nabasa na natin yung
nabasa na natin yung aklat ni Daniel, makikita natin doon unang nag-appear yung prophecy about sa Son of Man. So, kaya pag ginamit ng Panginoon na term iyon, isang ibig sabihin that He is referring Himself to the prophecy of the Old Testament na pinapakita niya na siya yung fulfillment ng prophecy. So, hindi ko kayo, i-challenge ko kayo, basahin niyo yung aklat ni Daniel at makikita niyo po roon. So, kaya nga every time na sabihin niya yung Son of Man, of course, ay unang-una pinapakilala niya yung sarili niya na siya yung katuparan ng fulfillment kung ano yung prophecy sa Book of Daniel. Okay, so siya yung nagasik. Then the fields is the world, ang sanlibutan, ang field. At kung basahin din natin dito sa part ng Matthew chapter 13, ang good seeds ay ang salita ng Diyos. At makita din natin dito sa Matthew chapter 13 na merong 4 na uri ng lupa ang pinagtaniman ng Panginoon ng binhi. Ibig sabihin, lahat ng klase ng tao ay nahasikan ng Panginoon. He is giving chances. He is giving a chance to those people, whether ano kang klaseng tao. And then, ang kasunod is, the field is the world and the good seed, the children of the kingdom, the weeds are the children of the evil one. So, ang mga mabuting binhi ay mga taong nahasikan ng mabuting binhi. Ang weeds are children of the evil one. Yung mga masasamang tao among us are the people na nahasikan ng masamang binhi. Or kino-consider na parang masamang binhi, masamang damo. Dito pala kinuha yun. Dito sa Matthew 13, maintindihan natin kung bakit nauso yung sinasabing na masamang damo. Masamang damo, matagal matay. Doon na-explain na natin yan. Kung dibalikan natin ang kwento, ang kasaysayan sa Genesis chapter 3, makikita natin doon. And then, ipinaliwanag sa later on doon sa Book of Wisdom sa chapter 1 and then hanggang chapter 2 verses 23 to 24. Makikita natin doon na the Lord does not intend a person na masama. Sabi dito, basahin natin sa Wisdom, mga kapatid, sa karunungan. Sa Wisdom. Sabi dito, ang paliwanag niya dito is about sa chapter 1 actually. Sa verse 23 to 24, chapter 2 ng Wisdom, sabi dito, for God formed man to be imperishable, the image of His own nature He made. Diba? Doon sa Genesis chapter 1 verse 26, sabi niya, let us make man in our own image and likeness. Hindi lang yung katulad dito na mukha, kundi yung mukha ng kabanalan, holiness. So, ibig sabihin, sabi niya, the image of His own nature, He made him. Verse 24, but by the envy of the devil, death entered the world, and they who are in his possession experience it. Yan. So, originally, wala naman talaga tayong masamang kalikasan because we are created in the image and likeness of God. Yung sinasabi sa Genesis chapter 1 verse 26. Yan. So, yan yung maintindihan natin dito sa parable sa Matthew 13 verses 36 to 43 na wala naman talagang masamang damo. Puro naman mabuting damo, di ba? I-challenge ko kayo. Basahin niyo yung buong Matthew chapter 13. He sow a good soil. Alam niyo ba na ako to, na-share ko na rin to sa inyo, na ang farmer supposed to be, bago siya magtanim ng palay ng binhi, kami especially, nabanggit ko na before, na we are farmers. So bago kami magtanim ng binhi, we are making sure na ang binhi na itatanim namin ay pinili namin kung anong klaseng variety at magandang klase ba ito.
Yan. And then, we are making sure na wala siyang ipa para hindi masayang. And then, at the same time, kapag magtanim kami, dapat na-prepare na yung lupa at of course, dapat mabuti ang lupa para hindi masayang yung binhi na tinanim namin at pinili namin. So, yan mga kapatid. Okay. Mabuting binhi lang yung tinanim ng Panginoon. And but kasabay noon nga, pumasok sa eksena yung Diablo sa buhay natin. And then, pinahintulutan natin. Actually, ang Diyos ay binigyan tayo ng kalayaan or free will. Pero ang Diablo daw mga kapatid ay hindi niya i-consider yung free will niya. Once na ginigyan natin siya ng pagkakataon sa buhay natin, papasok siya sa buhay natin. So yung dating mabuti, that is why yung ikaw, nagtaka yung ibang tao na dating mabuti ka naman, bakit now you are a different person? Kasi we allow the devil in our lives. Kaya may sinasabi dito sa Ephesians chapter 4 verse 27. Tingnan natin dito mga kapatid. Kasi sabi ko nga sa inyo, ang Diyos ay He is respecting our free will. Yan. Sabi dito, pero ang demonyo ay never siya magre-respect ng free will. Once na binigyan natin siya ng pagkakataon sa buhay natin, ay papasok siya sa buhay natin. That is why kung makikita mo na sinasabi ng taong ito ng ibang mga tao, this person is mabait naman to dati, bakit nagkaganito na? Because we allow the devil to enter in our lives or to what we call this, na manghimasok sa buhay natin. Ang Diyos ay hindi siya ganun. Kaya kailangan we will invite Him or we will allow Him kasi irespeto niya yung ang ating free will. Diba? Kaya nga kung titingnan niyo sa Revelation chapter 3 verse 20, sabi niya, I stand at the door and knock. If anyone hear my voice and open the door, I will enter and then I will dine with him. Sabi niya, kakain ako sa kasama niya. Pero ang devil, ang demonyo sa buhay natin, ito sa Ephesians chapter 4 verse 27, sabi rito, sabi niya mga kapatid, and do not leave room for the devil. Or sabi dito sa ibang term is, do not give an inch to the devil. Do not give a foothold to the devil. Once na binigyan natin siya ng buwang sa ating buhay, papasok yung demonyo. Diba? Hindi naman kapag ang Diyos na sa iyo, since na ang Diyos ay mabuti, ang gagawin mo ay mabuti. Pero kapag inalaw mo yung demonyo sa buhay mo, since ang demonyo ay masama, anong gagawin mo? Of course, masama. Diba? Simple lang yung mga kapatid. Kung ang Diyos i-allow natin sa buhay natin to govern, to be our King, to be our Lord, to be our Master, ang gagawin din natin is mabuti. Pero kapag ihayaan natin ang demonyo na pumasok sa buhay natin, of course, ang gagawin din natin masama. Kaya nga sinasabi dito sa Ephesians chapter 4 verse 27, sabi niya, do not give a room. Sa ibang translation, do not give a foothold to the devil. Ang ibang salin pa, do not give an inch to the devil. Mabigyan mo lang ng konting puwang ang demonyo sa buhay mo. Talagang magkanda, letse na yung buhay mo. But kung i-allow mo rin si Lord sa buhay mo, is, of course, haayusin din ng Panginoon ang buhay mo. Diba? Most of the time, bakit yan, lalo na ngayon, diba? Lalo na ngayon sa
sinasabi sa nangyayari ngayon, di ba? Ang iba, marami gusto ang divorce. Actually, kung susuriin mo, bakit may mga relationship na hindi maganda? Because actually, these people are hindi si Lord ang naghahari sa kanilang pamilya. Ako, nasubukan ko kasi mga kapatid. May mga instances na mag-aaway kami ng asawa ko. Even just a little thing na pag-aawayan namin. At hindi kami makapag-pray ng isang gabi. Kung ano-ano na yung sumasagig, ano-ano na yung isasaksak ng demonyo sa buhay mo. Umuwi ka na sa probinsya. Mamundok ka na lang, mag-farm ka na lang. Kapag i-allow mo yung mag-away lang kami, hindi lang kami yung unforgiveness, hindi lang kami magkasundo ng isang gabi. Grabe atake na yung demonyo sa buhay mo. Papasok na yun yung mga tukso. Daming daming mga magaganda dyan. Sasabihin sa'yo, bata ka pa, kahit maputi na yung buhok mo, pero bata ka pa. Sasabihin niya pa sa'yo, pogi ka pa, lalo kapag naka-side view, mga ganun. Sabihin ng demonyo, bata ka pa, may asim ka pa. Ligo ka ng suka. So, once na i-allow natin, pero sa amin, naranasan ko talaga yan mga kapatid. Yung ano lang kami, may mga words, may mga sagutan lang kami ang asawa ko. Then, natural, ang kasunod dun, hindi kami magpipray. We're praying together every night. Of course, pagising namin, kanya-kanya kami prayer. Pero pag dating sa gabi, mag-pray kami sabay-sabay. So kapag hindi kami magkakapag-pray, hindi kami mag-uusap, then the devil comes. Yan yung pagkakataon that the devil that we are allowing the devil in our lives. And then kapag pumasok na yung demonyo sa buhay mo, kung ano-ano na yung masama na gagawin mo, sapagkat yung demonyo na masama ay siya yung mag-uudyok sa'yo na gagawa ng masama. Unlike kung si Lord ang nasa puso mo, ang iudyok sa'yo ng Panginoon is ang mabuti. Kaya simple lang to know. Kaya simple lang ang paano mo malalaman na ikaw ay nasa Panginoon na at ikaw ay nasa demonyo at ang demonyo ay naghahari pa sa'yo. Simple mo lang malalaman, di ba? Kapag si Lord ang nasa sa iyo, of course, mabuti ang sasabihin mo, mabuti yung ginagawa mo. Sabi sa Galatians chapter 5 verse 21 to 22, di ba? The fruit, kapag ang Espiritu Santo ang siyang nananahan sa iyo, ang bunga ng Espiritu Santo ay ito. Sabi niya, Galatians chapter 5 verse 21 to 22. In contrast, sa verse 22 lang, in contrast, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, generosity, faithfulness, gentleness, self-control. Against such, there is no law. So you see, kung ang Espiritu Santo, diyan mo malalaman, ako ba'y na kay Lord na? Totoo bang si Lord na sa akin niya? So kung na si Lord na sa iyo na, makikita ang mga ito. Galatians chapter 5 verse 22. At paano mo malalaman na ang demonyo ay nananahan sa buhay mo? Of course, contrast. Ang resulta, opposite nitong Galatians 5:22. Anong opposite? Sabi rito. Ito sabi sa Galatians chapter 19. Sabi dito hanggang 21. So, bere mo. 19 hanggang 21. So, kung ang Panginoon ang hindi naghahari sa iyo, iba yung gagawin mo. Ito ang makikita. Now, the works of the flesh are obvious, immorality, yan, gustong-gusto ng divorce, di ba? Kaya nga, yung nangyari doon sa France, di ba? Ang offering nila, ang ginawa nilang offering is a mockery of the Last Supper.
Then, yung pale horse at white horse, kinuha nila doon sa Revelation chapter 6. Ang white horse doon refers to the Antichrist, and then yung mga plague ng mga buong bansa ay sumunod sa kanya. 'Di ba? Tapos kung titingnan mo yung pakpak doon, kapag malapit parang pakpak, pero yung pakpak kapag malayo makikita mo parang sungay ng diablo. So, ano ibig sabihin nun? Bakit nagawa nila yun? Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Diba? Kung ano yung nilalaman ng puso mo, yun yung sasabihin mo, yun yung gagawin mo. Pero basahin na natin to sa Galatians chapter 5 verse 19. Now the works of the flesh are obvious: immorality, impurity, licentiousness, idolatry, sorcery, hatreds, rivalry, jealousy, outbursts of fury, acts of selfishness, dissensions, factions, occasions of envy, drinking bouts, orgies, and like. I warn you, as I warned you before, that those who do such things will not inherit the kingdom of God. Sabi niya, in contrast, yun nga sinasabi ko sa inyo, na kapag si Lord ang naghahari sa iyo, diyan mo malalaman na kay Lord ba talaga ako or sa Panginoon. Kahit halimbawa, kahit ikaw manggagawa ka na, nagsiserve ka na sa simbahan, nagsiserve ka na sa parokya, sa mga ministries, lector ka, commentator ka, choir ka, yet yung attitude mo is not this Galatians 5:22 to 23, bagkus ang nakikita mo is ito yung sa verse 19 hanggang 21. Then most probably, hindi mo talaga inaalaw si Lord na maghari sa buhay mo. But you are allowing the devil to reign or to be the master of your life. Hindi mo pa rin inaalaw ng totally si Lord sa buhay mo. Di ba? Madali lang madali lang recognize. Sabi nga dito sa 1 John chapter 4, basahin natin. Beloved, do not trust every spirit, but test the spirit to see whether they belong to God, because many false prophets have gone out into the world. So, test the spirit to see whether they belong to God. So, isusuriin natin yung espiritu na meron sa atin. Kung yung ginagawa natin ay kabutihan, then of course, we know na sigurado tayo na ang Panginoon yan. Galatians 5:22 to 23. Pero kung contrast ang ginagawa mo, opposite yung ginagawa mo, then tanungin mo ang sarili mo, is it the Lord reigns in my heart, or is my master, or me, or ako? Madali lang, di ba? So, test every spirit whether they belong to God or not. So, madali lang mga kapatid. Kasi doon sa Matthew chapter 7, sabi ko nga sa inyo, sa bunga makikilala, di ba? Yun yung binanggit ko kanina, out of the abundance of the heart, the mouth speak. Ibig sabihin, out of the abundance of the heart, our hands works either good or evil. Sabi dito, sa Matthew chapter 7, mga kapatid, balikan natin, buksan po yung Bible niyo. Sabi dito. Sa verse 16, okay. Matthew 7:16, by their fruits you will know them. Do people pick grapes from thorn bushes or figs from thistles? Just so, every good tree bear good fruit, and a rotten tree bears bad fruit. A good tree cannot bear bad fruit, nor can a rotten tree bear good fruit. Every tree that does not bear good fruit will be cut down and thrown into the fire. So by their fruits you will know them. Okay. Okay, di ba? You see? So, sa pamagitan ng ating bunga, makikilala tayo.
So, dyan natin makikita na, good morning, Belia. Dyan natin makikita na, nasa Panginoon, dyan mo ma-determine sa sarili mo mismo if you are in the Lord already. Hindi yung, yes, nasa gawain ka ng Panginoon, pero ano ba yung manner natin? Yung way ng pananalita natin, yung way ng pakikitungo natin sa ating kapwa, yung way natin itrato yung ating kapwa. Diyan mo malalaman, is it the Lord that reigns in me or myself or the devil? Diba? Okay. So, makikita natin ito sa Matthew chapter 7 verse 15 to 20. Then, hanapin natin yung sinasabi na, hanapin nyo ngayon, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Okay, sabi dito. Okay. Okay, dito sa Matthew chapter 12 verse 34, you brood of vipers, how can you say good things when you are evil? Yan. Kung ang demonyo ang inaalaw natin na maghari sa ating buhay, Henry Ibanez, sorry po, Henry, I am just a lay person like you. So, I'm just trying to share the word of God. Though ginagawa na ito ng mga kaparehan natin, pero natural, bilang laiko, may katungkulan din tayo na ibahagi yung word of God. Kasi tinanggap natin yan nung bininyagan tayo yung threefold mission ng Panginoon, threefold ministry ng Panginoon, no? Pagkapari, hari, at propeta. So that is why I'm trying to share even though na laiko lang ako. So yung background ng ng green screen ko is altar siya ng nasa Diocesan Shrine ng Parish of St. Clement sa Angono, Rizal. No, yan. So sabi dito sa Matthew chapter 12 verse 34, mga kapatid, sabi niya, you brood of vipers, how can you say good things when you are evil? So ibig sabihin, kung yung demonyo yung naghahari sa atin, how can we say good things? Ito, kasunod sabi niya, for from the fullness of the heart, the mouth speaks. Yan. For from the fullness of the heart, the mouth speaks. Sa ibang salin, sabi niya, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. So kung ano yung nilalaman ng puso mo, sino yung naghari sa puso mo, yun yung sasabihin mo, yun yung ginagawa ng kamay mo. But if the Lord really reigns in our heart, naghahari isa sa atin, of course, kabutihan din ang gagawin natin kasi si Lord ay mabuti. He never intended us to be evil, supposed to be. But the devil, pumasok nga sa eksena, yung sa Genesis chapter 3, then yung sa Wisdom chapter 1 hanggang chapter 2, na because sa kapakanan ng Diablo nakapasok siya sa ating buhay, nakapasok siya sa daigdig. And then ang Diablo na ito ay pakailamero daw ito. Hindi siya, kahit hindi mo siya imbitahin, pero binibigyan mo siya ng puwang, parang binibigyan mo siya ng opening, ng foothold, ng ins, pero yung ins lang ang ginamit sa ibang salin ng Ephesians chapter 4 verse 27, do not give an ins to the devil. Si Lord, sa Revelation chapter 3 verse 20, kakatok siya. At yung illustration nga nung doon sa Revelation 3:20, ang illustration, kasi kung si Lord, hindi niya nirespeto yung ating kalayaan, He will not anymore knock the door. Bakit pa ako katok? Diba? But the Lord respects our freedom or free will. Kaya doon sa Revelation 3:20, kumakatok ako sa pintuan, ang sino mang ako'y pagbubuksan, ako'y papasok, at kakain akong kasama niya.
Pero ang devil, hindi. Sabi niya, bigyan mo lang siya ng konting puwang, papasok siya sa buhay. Kaya baka, that is why, yung buhay natin, nagkawindang-windang, actually, yung sinasabi niyong problema sa pamilya, it starts with a small sin. It starts with a small opening to the devil. Try to cleanse those reasons why the devil enter into your lives. Go to confession. Magkumpisal ka. Ano mo ka agad lahat, yung ikumpisal mo yung lahat ng mga sala mo. Yung mga kasalanan mo. Yun ang umpisa. Tingnan nyo. Then after that, mag-reconcile ka. Mag-reconcile or magpatawad ka. Yung parang bigat na daigdig mo, ay hindi naman talaga ganun pala kabigat. Nag-umpisa lang yan dahilan dun sa kasalanan na inaalaw mo na mag-govern sa buhay mo. Ay, naranasan ko yan. Yung konting kasalanan lang parang, yung bigat ka na, dami ka nang iniisip, hindi ka na makapag-isip properly. Hindi ka na makapag-isip properly because of those things. Pero try mo magpatawad. Try mo i-allow si Lord. Lord, maghari ka, Panginoon. Maghari ka sa puso ko, maghari ka sa buhay ko, maghari ka sa pamilya namin. Try nyo na i-allow nyo na ang Panginoon yung maghari sa buhay nyo. Try mo na wag ding bigyan ng puwang ang demonyo sa buhay mo. Yung sinasabi sa Ephesians 4:27, di ba? Do not give an inch to the devil. Si Lord, kakatok siya sa buhay mo. Tagal na siyang kumakatok, di ba? May kanta sa Fred Aguilar niya na. Meron akong kaibigan, naroon sa kahit saan. Kumakatok sa puso at siya'y pinapasok. Ang aking kaibigan ay matagal nang kumakatok. May kanta try nyo yun, ipakinggan yung kanta ni Freddy Aguilar. Ganda nun. So the Lord is knocking at our door. Hindi niya pipilit, hindi niya persahang pasukin yung buhay natin if we will not allow Him. But the devil, bigyan mo lang siya ng konting puwang, hindi ka lang magpatawad ng konti, problems will come in. Then ramdam mo na parang ang pasan-pasan mo na yung mundo. Pati yung physical well-being mo, pati yung physical mo na pangangatawan. Parang ang tamad mo magtrabaho. Parang ang tamad mo kumilos. Parang gusto mo na lang na yung konting ganun lang. Ang pinaka-reason pala is we allow the devil through that small opening sa buhay natin na makapasok. At nakapasok na siya, ang dami-dami nang pumapasok sa isip mo na kung ano-ano at makapag-isip ka na ng kung ano-ano. Yan. Instead na good seeds ang tanggapin natin, ang bad seeds ang tumutubo sa atin. Then, why we will not uproot those bad seeds in our lives, and then allow the good seeds of the Lord na maitanim sa ating mga puso. Try nyo lang, mga kapatid. I am talking to you with my own experience. Naranasan ko talaga yan, grabe. Parang konting nag-umpisa lang sa konti, hindi lang kami nag-uusap ng asawa ko, nag-away lang kami ng konti, hindi naman kami nagkasakitan, salita lang. Yet after that, ang bigat-bigat na ng kalooban. Parang ayaw mo nang kumilos. Yan mga kapatid. Yan yung relationship, yung relation
nung sinasabi doon dito sa Matthew chapter 13 verses 36 to 43. Sabi dito Then, sabi ng Panginoon, so, if we will continue to persist or kung magpapatuloy tayo sa ganitong pamumuhay na we are allowing the devil, yung binhi ng demonyo sa buhay natin, sabi dito, and the enemy, and then sa verse 40, sa 39, and the enemy who sows them in is the devil. The harvest is the end of the age. So the harvest is the end of the age. Then just as weeds are collected and burned up with fire, so will be at the end of the age. Verse 41, the Son of Man will send his angels, and they will collect out of his kingdom all who cause others to sins and all evildoers. Sabi niya, the Son of Man will send his angels. Ang Panginoong Jesucristo ay magpapadala siya ng kanyang mga anghel. Yan, singit natin mga kapatid. So kung tao lang ang Panginoong Jesucristo, paano siya magkakaroon ng angel? Ang angel ay pag-aari ng Diyos. Yan, sabi niya, the Son of Man will send his angels and they will collect out of his kingdom all who cause others to sin. Will collect out of his kingdom all those who cause others to sin and all evildoers. Yung nagiging sanhi ka ng pagkakasala, kukolektahin ka ng Panginoon out of his kingdom. Yung nagiging sanhi, biro mo siningit dito yung nagiging sanhi ng pagkakasala. Bakit mga kapatid? Sabi dito sa Matthew chapter 18 verses 6, sabi niya, whoever causes one of these little ones who believe in me to sin, it would be better for him to have a great millstone hung around his neck and to be drowned in the depths of the sea. Who to the world because of things that cause sin, such thing must come, but who to the one through whom they come. Pero kasumpa-sumpa daw ang mga taong pinagmumulan ng sanhi ng pagkakasala. Kaya nga he will collect out of his kingdom. Okay? Then, so sabi dito ang kasunod, they will throw them into the fiery furnace where there will be wailing and grinding of teeth. Wailing and grinding of teeth. Nakarinig na kayo ng mga tao na habang natutulog, yung tumutunog yung ngipin. Parang mga buong ngipin nun Kapag natutulog, yung tumutunog, yung grinding, grabe yung tunog. Yan, ganun the wailing and grinding of teeth. Then the righteous will shine like the sun in the kingdom of their Father. Whoever has ears ought to hear. So, tayo yung inaalaw natin ang diablo sa buhay natin. Bigyan natin silang inch, then tayo nagiging cause ng sin. Ano sinasabi na it's better for us to hang na bitinan ng isang gilingang bato at itapon sa dagat. Ganun kabigat na para hindi ka pamarisan. Kasi biruin mo kapag halimbawa sa isang sample lang sa marites, yung pagiging marites yung sample lang halimbawa nagmarites ka ng laban sa kapwa mo na hindi naman totoo. Yung kinwentuhan mo ay nagkwento din sa iba. At nagkwento din sa iba, ilan katao yung nagkasala? Di ba ang dami? Maliban kung yung pinagkwentuhan na isa ay hindi siya kaagad naniwala. Bagkus, kinlarify niya muna, sinuri niya muna kung totoo ba yun o hindi. Yung hindi niya kaagad tinanggap as truth. Bagkus, sinuri niya muna, kinlarify niya, binerify niya kung totoo ba yung kwento na yun. Hindi siya nasama sa pagkakasala. Pero yung pagmarites mo na hindi totoo, ikinuwento ng iba na hindi totoo, yung social sin na tinatawag, na ang daming nagkasala dahil lang sa iyo. Kaya nga ang sinasabi dito, sabi niya,
all who cause others to sin and all evildoers. Okay? Verse 42 to mga kapatid, 13:42. They will throw them into the fiery furnace where there will be wailing and grinding of teeth. So, ang bigat pala. So, it is for us magpipili. Ano ba yung gusto natin? Yung good seeds ni Lord or yung evil seeds ng Diablo? Then, sinasabi ko nga sa inyo, madidetermine nga natin kung ang binhi ba ng Diyos ang nasa atin or ang binhi ng Diablo by reading, by testing the spirit that is in us. Yung sinasabi sa 1 John 4:1. And malalaman natin ang spirit na nasa atin using the Word of God, Galatians 5:21 to Galatians 5:19 to 22. Makikita natin doon. So, kung titingnan natin doon, madidetermine na natin kaagad what spirit is working in me. Is it the spirit of God or is it the spirit of the devil? Take note, yung sinabi ko na nga kanina, na ang Panginoon ay hindi siya pakialamero. He is respecting the free will that He gave to us. No, He is respecting the free will that He has given to us. Yung freedom natin pumili. Siya ba yung pipiliin natin na maghari sa buhay natin o ang Diablo? At paano natin malalaman kung talagang totoo nating pinili ang Panginoon sa buhay natin? Of course, makikita natin yung fruits doon sa Galatians chapter 5 verses 19 to 22. Dalawa yun. Galatians 5:19 hanggang 21, yun yung work of the flesh, the result ng pag-aalaw natin ng bad seeds sa buhay natin. Then yung good seeds ay makikita natin yung result dun sa Galatians 5:22 to 23. So it is a matter of choice, mga kapatid. Actually, ang langit or inferior is also a matter of choice. Hindi tayo pilitin ng Panginoon na mapunta sa langit kung ayaw natin. It is our choice. Kaya kung pagdating ng araw, sa atin yun yung pagpipili. Hindi tayo pipilitin ni Lord. Kaya nga ang kaligtasan is a gift. Salvation is a gift. Ang gift ay hindi ipipilit sa iyo, di ba? May regalo ako sa iyo, bibigay ko sa iyo. Kung ayaw mo tanggapin. Di ba? Kung ayaw mo tanggapin, yung nagbigay walang magawa. So, it is a choice, mga kapatid. Ano ang pipiliin natin? Si Lord o ang Diablo? Ang Panginoong Kristo o ang Diablo? It is a choice, mga kapatid. Pagpipili natin yun, yung balang araw, kung saan tayo, sa langit ba o sa impyerno. It is a choice. Hindi pipilit ng Panginoon yun. Then, sa verse 43, then the righteous, yung mga naging sanhi ng pagkakasala ay tipunin, they will throw them into the fiery furnace where there will be wailing and grinding of teeth. Pero, verse 43, sabi niya, then the righteous will shine like the sun in the kingdom of their Father. Whoever has ears ought to hear. Itong verse 43, actually may parallel siya doon sa Daniel chapter 12, verse 2. Sabi dito, sa Daniel chapter 12, verse 2, parallel nitong So, biri mo doon pa lang sa Old Testament ay binanggit na. Okay, sabi dito. Daniel 12:2, mabilis dyan magbasa. Okay. Sa Tagalog, basahin namin sa Tagalog. Kita niyo na po, mga kapatid. Pag dati kang protestante, mabilis lang sa iyo. Pag Katoliko, magbasa hirap. Sabi dito,
Sa verse 3, mabubuhay ang marami sa mga namatay sa lahat ng palang daigdig, ang iba'y sa buhay na walang hanggan, ang iba'y sa kaparusahang walang hanggan. Verse 3, at yaong may pagkaunawa at umangkay ng marami tungo sa kabutihan ay magniningning na parang tala sa kalangitan magpakailanman. Ito yung sinabi kanina dun sa Matthew chapter 12, di ba? 46 at 13 verse 46, mga kapatid. Di ba? So ito yung sinasabi niya rito. Kung ikaw ay nakaakay ang sa mga tao tungo sa kabutihan, magniningning ka na parang tala sa kalangitan. Pero kung ikaw ay nagiging sanhi ng pagkakasala, naging dahilan ka ng pagkakasala, ay itatapon ka sa maningas na apoy, sa maningas na pugon na walang kamatayan, at doon ay iiyak ka, wailing, parang wailing, yung maghinagpis, and then yung ngipin mo ay yung tumutunog, yung grabe yung tunog ng ngipin mo doon. Pero sabi dito sa verse 13:43 na ang mga mabuti ay magningning na parang tala sa kalangitan sa kaharian ng kanilang Ama. Kaya nga ang conclusion o last word ng Panginoon dito, makinig ang bawat may pandinig. Ibig sabihin, binibigyan ng Panginoon na pakinggan natin ito. Pakinggan natin ito. Then after na mapakinggan natin, it is for us to make a choice. I will continue to follow the Lord. I will mag-decide tayo since narinig natin, ano yung susundin ko? Si Lord ba o ang demonyo sa buhay ko? It is our choice. Hindi tayo pipilitan ng Panginoon. So maybe that is by now, mga kapatid. Shalom, maraming salamat po sa mga nag-like, sa mga nanood, at then sa mga nag-share, and then sa nakinig, though they didn't tap the screen, yet nagbigay sila ng pagkakataon na makinig or maging yung nag-tap talaga ng screen. Kaya makakount natin kung ilan yung nanonood. So maraming salamat po, mga kapatid. May God bless us all. May the Lord keep us safe and sound nitong araw ng Martes. Amen. Shalom.